Ayun, so ngayon po ay June 12, 2020. So happy Independence Day guys. Ayan, so dahil wala tayong pasok dyan sa Pilipinas, siguro nakapagpahinga po kayo. At habang nagpapahinga kayo, reviewin natin sa side area natin itong mga blue chips, and then tignan din natin maigi kung ano po yung nangyari kahapon sa US market. And so marami pa rin nalilito kung anong nangyari kagabi. So siguro pag-aralan natin ng maigi dito sa review natin na ito. So ito po yung mga blue chips na titignan at sisilipin natin ng saglit lang naman para kahit papano may idea tayo kung anong pwedeng mangyari sa Monday trading. So ito po si SM, URC, GGS, SCC, Ayala, Robinson, si AC, si MEG at si MPI. So as usual guys, pakibasa po lagi ang ating disclaimer. Ayan, at yung mga bago nating kasama, so add mo lang ako dito sa aking Palabi Trader na YouTube channel. Ayan, so sabi ko nga sa inyo guys, habang nakabakasyon tayo, so mag-aral-aral ka, lalo na kung medyo bago ka pa sa technical analysis. So yung mga entry sa exit natin, tignan mo dito sa profit or loss section. Yung mga basic indicators dito naman sa technical analysis. So i-click mo lang dito sa may arrow dito at makikita mo yung iba pang mga reviews natin. At dito sa building your fundamentals, ito yung mga kailangan po natin para alam nyo po kung kailan kayo magbibenta or bibili ng mga stocks. Halimbawa, mag-aral kayo ng reward risk na tinatawag, and then yung mga cut loss at yung mga journaling naman para nakikita mo kung anong nangyari doon sa mga trades na ginagawa mo. At kagaya ng ginagawa ng mga kasama natin dito, add mo lang ako sa aking Facebook account na Palabi Trader para makapag-usap tayo kung gusto mong magtanong anything na related sa stock market. So kanina, medyo natutuwa tayo sa nakita natin sa US market kasi yung futures po nila medyo mukhang magre-rebound sila after ng huge drop last kahapon lang. Ayan, so na-spare si Philippines kasi naka-Independence Day holiday po tayo. At yung mga mahilig sa news kagaya ko, so add mo lang ako or follow mo lang ako dito sa aking Twitter account. Ayan, so nagpo-post tayo ng mga related news or relevant news na pwede po maka-apekto sa ating mga markets. Ayan, so medyo nainganyo tayong gumawa ng video ngayong araw na to kasi medyo nagkaroon ng relief si US market. So nag-expect tayo ng correction dito sa ating market. So puntahan muna natin si US para makita natin. So para makita natin yung history niya. So doon sa mga hindi pa masyadong marunong guys, yung explain ko lang futures tong nakikita natin. So, di ba nag-drop kahapon si Dow Jones, halimbawa, halos 7%, negative 6.9%. So, ito po yung talagang trading nila parang sa PSEI trading natin. Itong futures, ginawa po ng United States to para yung mga papasok pa lang sa market ng US is meron na silang idea kung magi-green sila or magre-red. So si futures po yung hindi naman eksaktong ganun yung mangyayari sa kanya kasi nagbabago-bago naman yung mga events, di ba, as time progress. Pero itong si futures, magandang indication to para makita mo kung ano yung posibleng mangyari. So halimbawa, nag-gain si Dow futures ng 2.03%. So high chance magkaroon ng rebound po yung Dow Jones industrial average natin ng halos ganun din or mas malaki pa or more than 2%. So medyo, ayan, so sana medyo gets nyo na kung ano itong mga futures saka itong mga US indices na tinitignan natin sa kanya. So medyo malaki nga po yung drop ni Dow Jones, negative 6.9%. At kung makikita mo yung overall market natin, medyo nagre-recover na si Europe po. Nauna po kasi si Europe po, so yung mga indices nila medyo nagi-green na. Kung nakita nyo yung kahapon, red din to, pero ngayon green na po sila. At yun nga, sa Asia naman, medyo malalaki din yung drop. Halimbawa, dito sa, saan ba to? Nag-recovery in India, no? Pero dito sa ibang index natin, negative 2%, di ba? Sa KOSPI, sa Korea yata to, negative 2.04%. So maraming nadali din sa US market at buti na lang Independence Day natin, hindi natin naranasan ng medyo madugo yung ating market bago pumunta sa weekends. Okay, so tignan natin si Dow Jones Industrial Index. So reload ko lang to. So guys, ito yung sinasabi ko sa inyo
punta lang kayo sa Trading View para makita nyo yung mga indices sa US. Actually, meron din sa Instagrams. Nasanay na lang ako dito sa Dojo, sa ano natin, Trading View, pag tumitingin ako sa mga US markets. Ayan, so nakita nyo, nagkaroon ng huge drop itong si Dow Jones Industrial Average natin. So, ito kasi yung si Dow Jones, guys, mga industries. So, yung mga manufacturing, dito po nakalagay sa kanya. Kaya magandang gauge siya at sinusundan po talaga siya kung titignan yung PSEI market. Kung titingin ka dito sa last 3 candles natin, di ba, medyo pabagsak siya. Pag titingin ka dito sa ating PSEI, so nagmi-mirror po siya, di ba, tingnan nyo. Yung last 3 days na candles natin is pabagsak din. Kaya nga, pag bumagsak po itong si Dow Jones, mag-i-expect ka, babagsak din po si PSEI market. Kasi, di ba, connected tayo globally. So, kung anong mangyari sa kanila, maapektuhan din tayo sa Pilipinas naman. So, ito nga, nagkaroon po siya ng huge drop. So, katil lang natin. So, halos, actually, umabot siya ng halos 7%, di ba? Yung sabi natin sa kanya. So, or 6.9%. So, kung hindi nag-recover itong si Dow Jones industrial average natin, ganyan din kalaki yung posibleng mangyari po sa PSEI index. So, nakita nyo naman, di ba, nung nakaraan, pag yung market, halimbawa si PSEI, nag-gain ng 10%, pero yung mga individual stocks, minsan dyan, nag-30%, 50%, di ba? So, mantakin mo yon, nag-drop siya ng 6%. May mga stocks dyan, magda-drop ng 12%, 20%, kung talagang mahina po yung kanilang mga fundamental. So, ganun po yung pwedeng mangyari. Kaya medyo nakakatakot po yung pagbagsak po ng kanilang index kagabi. So, mukhang magre-rebound sila. Hindi natin alam kung gaano kalaki. So, major correction na kasi kung makikita mo dito sa US market. So, tuloy-tuloy din yung pag-akyat ng kanilang index. Kung guguhit ka ng trend lines, hindi siya, actually, hindi nababasag yung trend lines maliban na lang dito sa big drop. So, ano po yung major cause ng big drop ni Dow Jones kagabi? So, marami pong nilalagay na reasons dito. So, ito yung una nating nakita. So, ang major na isa, parang meron daw second wave ng coronavirus sa United States kasi umabot na ng 2 million yung cases, or merong resurgence po yung COVID. Kaya po, takot na takot po yung mga taga-US. So, yun yung unang reason. And then, yung second reason naman, nakalagay dito sa galing kay Yahoo Finance, yung federal, yung nagmamanage po ng parang Bangko Sentral ng Pilipinas, Federal Reserve naman, si Jerome Powell. Nagkaroon po siya ng speech last Wednesday night. Ang sabi niya dito, mukhang hindi siya optimistic sa market. So, sabi niya, what we want investor is to be pricing in risk like markets are supposed to do. Borrowers are borrowing, lenders are lending. So, hindi siya masyadong optimistic dito sa ating market. At sinasabi nga niya, magkakaroon tayo ng 0% interest rate ng mga pautang ng mga banks. Halimbawa, yung mga banking sectors natin, magpapautang ka 0% interest. So, kita mo naman, di ba, halos namumudmud na lang ng pera yung kanilang federal state para masustain po yung kanilang economy. Ayan. So, ganun kasi, pag medyo mahina po yung mga markets, si federal state, minsan nagbibigay pa nga yan ng negative interest rates. Pag medyo malakas naman yung market, mataas sila, 2%, 3% yung mga interest rates na binibigay nila. So, yung mga 1%, 2% na yan, malaki po yung impact sa na pera kasi bilyon-bilyong US dollar po ang naglalabasan dito sa ating Federal Reserve. And then, yung third reason, so, kasi alam ko naman siguro nakita ng iba dito, sobrang taas na po yung ating market. Para na po siyang casino. Ayan, dito sa galing sa Market Watch to. Ayan, tuwang-tuwa siya kasi nanalo siya sa casino. So parang ganyan na kasi yung nangyari dito sa ating market. Kita mo naman, ilang araw po tuloy-tuloy, 'di ba? Sabi ko sa inyo, parang kakaiba, 'di ba? So halos hindi ma-break yung ating pag-akyat ng ating mga prices nitong mga nakaraang araw kasi ang laki po ng nag-rejoice po kasi yung market nung magbukas na po yung mga GCQ, lalong-lalo na po yung ating Metro Manila. So overall po, nag-i-expect tayo ng rebound nitong si Dow Jones Industrial Average Index, pero hindi ganun kalaki yung nakikita natin sa kanya. Kaya pagdating dito sa ating PSEI, tingin po natin babagsak pa rin naman ang ating index. So magko-correct pa rin siya kasi overextended po yung kanyang
pagtaas. So, ang ini-expect natin dahil medyo negative po sila. So, kung sakaling magsukat lang tayo ng drop na sabihin mo na for 4%. Medyo binatak pa ng index. So, baka nga 5% yung ano lang to guys parang expectation lang to. So, hindi naman natin alam kung mangyayari yan o hindi. Sana hindi mangyari kasi may mga hawak din tayong stock. So, halimbawa mag-expect ka ng 5% drop, 4% drop dito kay PSEI. Ang next na support natin is nandito, dito sa previous candle natin na dito. So, mag-fill the gap, most likely itong si PSEI at mag-retest dito sa around 5% na drop ng ating index. So, yan po yung nakikita natin. So, gusto natin hindi mangyari yan pero hindi natin alam kung matutuloy siya o hindi. So, tingnan po natin sa Monday. So, advice ko lang doon sa mga bago, alam ko marami nakabang sa inyo dyan bibili. Huwag muna kayong bumili. Antayin nyo munang matapos yung pessimism sa market. Then pag nag-rebound na siya ng konti, makita mo naman nag-green. After mag-drop, mag-green siya ng konti. Then doon maganda sumabay ulit dito sa ating market. Okay, so yun po yung nakita natin at yung story ng ating US market. So konting silip tayo dito sa ating mga blue chips na sinabi. So, silipin po natin ng una itong si SM para makita natin yung kanyang direction. So, kung magdodrawing tayo ng trend line sa kanya, madaling makita yung trend channel po nitong si SM. So, pwedeng ilagay na natin na ito yung peak niya sa ngayon. So, dito sana sa taas, kung medyo bullish tayo pero hindi na niya kinaya. So, ito na yung magiging peak natin sa kanya. Kung nag-expect tayo ng halos 4 to 5% drop dito kay SM, so, most likely dito sa may MA 100 po magkakaroon na retest itong si SM natin or dito naman sa ating baba ng ating major ascending trend lines po sa kanya yan. So, mag-expect ka muna ng loss pagdating sa Monday kasi magre-reflect din po kasi yung nangyari sa US kahit medyo makarecover sila ng konti. Maliban na lang kung ang mangyari po sa US is bullish engulfing candle para ma-erase po yung pagka-negative ng ating US market. So, mag-antay ko muna dito sa around 900 pesos siguro bago ka bumili ulit dito kay SM. Doon nga sa in-expect natin na major correction sa kanya. So, overall naman, pagtitigan mo, kahit siguro mag-drop ng konti yung ating RSI sa kanya, maganda pa rin po yung graph nitong si SM dito lang sa kanyang RSI at buka pa naman yung ating MACD. So, watch out lang kung magkaroon ng crossover pababa dito sa ating from blue line papunta po sa ilalim ng ating red line. Ayan. So, yan po muna yung nakita natin kay SM. Next natin si URC. So, kung napanood mo yung review natin last weekends, nung sinabi natin na maganda po yung pinatutungan nitong si URC. Kasi nung nagkaroon siya ng sideways, last weekends yun, di ba? Halos nandito na yung mga prices at halos naka-breakout na siya. Sabi natin, basta yung prices is naglalaro dito sa bandang taas, high chance na magkaroon siya ng breakout, which is yun nga po yung nangyari sa kanya. So maganda kasi nagkaroon siya ng breakout dito sa ating ascending triangle na nakikita sa kanya. Kung meron tayong 5% drop na in-expect kay URC, so pwede magkaroon ng retest dito sa ating MA 100 naman. So yan yung malakas na support level po nitong si URC natin. So sana hindi magandang kalaki, no? Pero overall, yung trend niya is maganda kasi po yung MACD nasa ibabaw po, yung blue line nasa ibabaw po ng ating red line. And then yung ating RSI is paakyat siya. So kung sakaling magkaroon siya ng drop, so mag-expect ka yung RSI bababa around RSI 57, which is very healthy pa rin naman kahit bumagsak itong si URC natin kasi po yung RSI is naglalaro sa taas po ng ating RSI 50 para makita yung kanyang direction kung sakaling makarecover na po itong si URC. So, i-clone mo lang itong ating ascending trend line sa kanya. So, yan na rin magiging peak natin sa kanya. So, ilalagay natin na ganyan para makita mo yung expectation kung saan po babalik yung prices nitong si URC natin. Ayan. So, ganyan po yung nakita natin sa kanya. Next po natin si GGS. So, ayun. Tingin natin magkakaroon din ng correction. So, halos sakto dito sa mga MA 100 yung ini-expect po natin na drop ng mga prices natin. So, ilalagay natin yung support sa around 60 pesos naman dito kay GGS. So, parang meron siya nabubuong magandang trend channel, no? So, tignan natin, ha?
So, ayun. So, halos pares sila ni SM, no? Ito na kasi yung gagawin nating picks, guys. So, dito sana, kung medyo bullish tayo, pero medyo bearish yung nakita natin sa US. So, yan na yung magiging pick natin. At kung magkaroon siya ng profit taking, so mag-expect ka around 60.28. So, magandang sumalo dito kay GGS kung, halimbawa, mag-sideways siya dito and then mag-touch dito sa baba ng ating ascending trend line sa kanya para medyo malaki yung reward sa risk mo sa kanya kasi ang ganda rin ng inakyat niya, more than 30%. So, nasa overbought. So, medyo prone sa correction itong si GGS natin. Watch out lang. At kahit bukas pa yung ating MACD, medyo malaki po yung profit taking na pwede mangyari kay GGS. Ayan. So, lahat po kasi nagko-correct ngayon eh. Next, si SEC. So, ayan, 3 days na rin palang nagko-correct si SEC. So, nakita natin, nung nag-overbought itong si SEC, nagkaroon na siya ng hammer. So, yung mga hammer guys is very bearish sentiment para sa mga traders. So, drawing ulit tayo ng trend lines para makita yung direction. So, ito yung valid na trend channel po ni SEC. So, kung sakaling magkaroon siya ng massive drop, kagaya ng ating index, so, asahan mo dito sa MA9 yung possible na breakdown po ng price nitong si SEC. Pero okay pa naman kasi guys, nandiyan pa rin naman yung volume na nagpataas sa kanya. So, kita mo tong sunod-sunod na volume, no? Nag-profit taking lang siya, malalaki din, pero majority, nandito pa rin naman sa loob kasi makita mo naman yung last price niya, talagang pinilit umakyat po itong si SEC. So overall, kung mabantayan mo itong si SEC, maganda kasi yung blue line po nasa taas ng ating red line. So yun nga lang, watch out mo siya kasi medyo malaki po yung kanyang possible na maging breakdown ng price pag nag-correct po dito sa ating MA9. Okay? Next po natin si Ali. So, ayun, nakapag-breakout na rin pala nung nakaraan itong si Ali, no? So, ang ganda ng kanyang pattern at naka-breakout siya dito sa ating 34.2 na previous resistance. So, makapag-drawing kaya tayo ng channel. Okay na sana itong si Ali guys kasi kung titignan mo, ang tagal na po niyang hindi makalampas sa ating MA100. So, previously, nakita mo, around September 2019 pa. So, ang tagal na rin palang pabagsak nitong si Ali. So, tingnan natin kung may makita tayo. So, mukhang nagre-resist, no? Pag nag-drawing ka ng malaking descending trend lines dito kay Ali, nagre-resist itong current area natin sa kanya kung saan hindi siya makalampas. Kung trend channels naman na paakyat, tingnan natin So, parang si URC din lang guys, di ba? Meron siyang consolidation sideways dito, pero yung price nandito lang sa bandang taas. At then, nagkaroon siya ng magandang breakout naman dito. Ayan. So, dito siguro tayo magkaroon ng base, no? Para makita natin yung kanyang next channel. So, yan na kasi yung mga peak kaya magandang gawin yan as a reference kung nagdo-drawing ka ng trend channels. Ayan. So, para makita mo yung next move nitong si Ali. So, kung meron kang 5% drop, so, dito din sa MA100 pala yung possible na next na support level po nitong si Ali. So, overall, okay pa naman si Ali, kaya lang same po sa sentiment sa buong market, magko-correct po ang ating mga blue chips. So, bantayan mo lang yung ating RSI is huwag bumaba dito sa ating RSI 50. Kung hindi, mahirapan siyang maka-recover. Pero layo pa naman ng RSI, so hindi pa natin masabi kung hanggang saan talaga yung kanyang pwedeng puntahan at nakabuka po yung ating blue line dito sa ating red line. Ayan. So, puro kahit sabi ko nga sa inyo, kahit maganda yung US ngayong gabi na to, expect correction pa rin sa ating PSEI market. Pero kung medyo maganda po yung pagtaas niya, hindi po ganun kalaki yung pagbaba ng ating mga market. So, next si RLC. So, ang laki ng profit taking nung nakaraan dito kay RLC. So, sinubukan siyang pitikin nung nakaraan, kaya lang sobrang bullish naman. At nag-correct nga po siya. So, ang maganda lang po nakikita natin dito kay URC guys, yung volume is meron talagang intention na magkaroon po ng accumulation itong si RLC. Kaya kahit magkaroon po siya ng drop, hanapin natin yung kanyang 5% drop kung nag-expect tayo sa kanya. So, dito sa ating mga support areas, yan yung babantay mo sa kanya. Sana hindi mag-drop. Kasi pag nag-drop po dyan, halimbawa dito sa MA9, mag-breakdown siya. Dito ko sa MA20, mag-aabang naman sa kanya. So, overbought. So, due na rin for correction itong si
RLC natin. So, yung ating MACD. So, ang sinasabi lang naman sa medyo few months from now, kasi ilang buwan din to kung magtitingin ka mula sa pag-open ng kanyang MACD from April hanggang May, di ba? So, halos 2 months din na maganda yung move ng kanyang chart pag nakabukas po yung ating MACD. So, medyo malayo yung blue line dito sa ating red line. So, mag-expect ka mga 2 to 3 months siguro na either sideways siya or dito sa taas ng ating support level si RLC. Pero tingnan natin nag-topish na rin pala itong si RLC natin. Tingin tayo kung meron tayong trend lines na maguguhit. So medyo sakto yung trend lines natin sa kanya, no. So expect correction din dito kay RLC. So kung hindi mag-support po yung ating 18.38 pesos, dito ka naman sa candle na to tumingin kasi ito yung medyo obvious sa kanya at around 16.6. So, by that time, siguro yung MA20 nandyan na rin sa area na yan. Ayan. So, kung long term ka, maganda po itong si Robinson kasi yung earnings nga po niya is maganda. Yung annual earnings niya is 5.7. So, nawala yung first quarter earnings. Wala dito eh. Pero yung kita mo naman, namimigay talaga ng dividends itong si RLC po natin. Ayan. So, yan po muna yung expectation by Monday. At next si AC. So tuloy-tuloy talaga tong si AC natin, guys, no. So ang ganda ng kanyang pagka-uptrend. Nung last review natin, nandito siya sa resistance area pero talagang diretso po yung kanyang pagtaas. So drawing tayo ng trend channel. So maganda at kung meron siyang 5% drop kasi yun lang naman assumption natin. So dito ka sa ating trend lines magkakaroon ng possible retest dito sa support area natin at around 738 pesos. So, overall, long term, maganda po itong si AC kasi yung RSI naglalaro po sa taas ng ating RSI 50. So, yung MACD medyo nagda-down siya. So, may indication na may profit taking na pwede mangyari in the short term dito kay AC natin. So, maganda rin kasi may mga accumulation volumes po. So, gaya ng sinasabi ko sa inyo, pag above average, ayan, so pinaka-average mo is around dito. So, may mga spike siya nung nakaraan. Kaya po, tumataas pa rin yung price nitong si AC natin. Ayan. So, overall, yan po yung nakita natin na direction ni AC. So, next, dito tayo kay Meg. So, may pang bloopers tong si Meg, no? So, bumagsak na siya nung last trading natin, last Thursday. Pero, bumangon siya at nag-gain pa rin ng 4.95%. So, pinapanood ko itong si Meg kasi medyo maganda po yung kanyang charting ng mga nakaraan. So, ayan. So, medyo topish na rin siya. So, kung mag-expect ka ng 5% drop dito kay Meg, so, around 3.16 yung retest po yung kanyang support. So, bantayan mo lagi. Kaya natin nilalagay yung mga support, guys. Pag na-break kasi yan, malaki yung chances na mas malaki yung drop pa rin niya as compared kung dito lang siya, mag-bounce lang dito sa ating support area. So, nasa overbought din siya, kaya medyo prone din sa profit taking. Yung ating MACD is nakabukas. So, maganda. At yung RSI is okay. So, pero nag-expect na tayo ng correction sa Monday. So, watch out na lang natin yung ating next trading. And then, lastly, dito tayo kay MPI. So, ang ganda din yung chart ni MPI, pero mukhang topish na rin siya. Medyo malapit na sa correction yun, guys. Kasi ilang beses na siya nagtatry bumasag dito sa ating previous resistance at around 3.6 siguro. So 3 days na rin siya at parang kaparehas ni PSA yung ating movement. Kung meron kang 5% drop, mag-expect ka ng retest dito sa previous support natin is at around resistance is at around 3.27. So diyan po tayo mag-expect ng possible bounce move dito kay MPI kung sakaling maka-recover po yung ating market. So, ang ganda ng kanyang MACD. So, matuloy kaya yung kanyang contract. So, alam ko yun yung major catalyst nitong si MPI. Kaya kita nyo naman, guys, for the past few days, tuloy-tuloy po na umakyat yung kanyang price. At hindi siya nagkakaroon ng higher low. Talagang dire-diretsong pataas po. Pero medyo overdue sa correction kasi nasa overbought level po siya. Unless lumabas yung news doon sa kanyang Maynilad water contracts na manggagaling po kay President Duterte. Ayan. So, yun po yung mga nakikita natin. So, expect a drop kahit medyo green si US. Silip ulit tayo.
Tingnan natin kung ano yung pwedeng mangyari sa kanya. So, medyo magre-rebound nga si US market kasi hanggang ngayon. So, 7:42 p.m. 2.18% pa rin yung kanyang Dow futures. Ayan. So, although okay na po yung CUS, magre-rebound na siya. Sabi nga natin, mag-i-expect tayo ng siguro medyo negative yung 5%, no? So, around 2 to 3% drop siguro dito sa ating PSEI. So, tingnan natin kung tama yung hula natin, no? Kung either hindi mag-support itong ating MA100, ang expectation po is dito sa around 6,100 siguro na support area, CPSEI, bago siya magkaroon ng rebound ulit. So, makikita mo naman doon sa ating mga net foreign buyings, di ba, na-review natin last Thursday. So, hindi pa rin naman ganun karami yung foreigners na pwede pong mag-support dito sa ating index. Ayan. So, brace yourselves pagdating po ng Monday. So, yung mga bago, nagtatanong sa atin kung ano yung stock yung bibilhin. Hanggat maaari, kung hindi naman nagre-rebound yung bibilhin nyo or makita nyo si PSEI pagbukas pa lang, magkaroon siya ng gap down, huwag muna kayong bumili kasi lahat po yan affected po ng sentiment ng ating market. Ayan. So, sana watch natin ngayong gabi si US market, yung Dow Jones chart natin. Tingnan mo. So, nagre-refresh lagi itong si Dow Jones. So, dito kasi guys, di ba sa Instagrams, makikita mo din itong mga to. Hindi kasi live. Alam ko hindi live si Instagrams eh. Samantalang dito sa TradingView, live po para tayo nagti-trading ng actual dito sa US market. So, pinapanood ko din yan pag may time ako sa gabi para ma-anticipate ko ano yung mangyayari dito sa ating PSEI market. Ayan. So, yun lang guys. Kita tayo over the weekends. Siguro may mga vlogs pa rin tayo about sa trading or mga indicators, yung mga nagre-request ng indicators. So, meron tayong na-review at gagawa natin ng video. Ayan. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood at